Guys, nag-apply ako sa Surety Cash Loan App. And guess what? Na-approve ako. Well, I am really wondering, no? Kasi if you don't know pa, si Surety Cash Loan App, which is, na-revoke na po itong loan app na ito nung February pa. So, nagkaroon po ng statement dito yung SEC regarding this loan app. Dated this February 2025 lang. Sabi nga dito na SEC revokes corporate registration authority to operate as lending company of Surety Cash. Sabi dito po, SEC daw has already canceled the lending license of Surety Cash Lending Investors Corporation. So, ang reason daw po, this is because of their unfair debt collection practices, which is ganito rin po yung issue ni Mocha Mocha dati. Na-revoke din si Mocha Mocha under kay Copperstone Lending. Pero look at Mocha Mocha now. License to operate na naman siya. Nasa list of recorded online lending platform na naman siya ng SEC. Bumalik na naman siya. Well, hindi ko na rin naman talaga din maintindihan itong SEC, no? Kasi alam nyo, ang daming loan app na nagpo-practice ng ganito, unfair debt collection, di ba? Ang daming harassment, pero iilan lang sila yung na-revoke. And yung iilan na yun, nakabalik pa. Saan ka pa? Katulad nga itong si Surety Cash Loan App. So, hindi ko naman siya balak sana balikan. Kaso nga, paulit-ulit siya sa feed ko. And still, nakikita ko pa din siya sa Google Play Store. So, syempre, tiningnan ko naman ano bang ganap ito kay Surety Cash. Kasi usually, no, kapag yung isang loan app is na-cancelled or na-revoke, nag-a-update yun. Nagbabago siya. So, tiningnan ko naman, wala namang pagbabago. Wala namang update sa app. So, last update ng app na to is August 2024 pa. I wonder, bakit nandito pa rin siya? Available pa rin siya na i-download sa Google Play Store. At marami pa rin nakakapag-apply nito. So, look at the ratings niya. 4.7 ratings. Ang taas nun. At meron siyang 500,000 downloads. Madami siyang reviews. Which is, guys, since ang dami pa ding users nito at patuloy na nag-a-apply nito. Ang tanong dito, kapag ba na-approve tayo dito at inutangan natin, pwedeng hindi bayaran. Ano bang mangyayari kapag hindi natin binayaran to? Well, eto na nga, no? Since available pa naman siya, kahit na-revoke na tong loan app na ito, I'll try to access pa din. For your sake, sinubukan ko siya kahit revoke na siya. Tingnan natin kung ano bang ganap sa loan app na ito ngayon. Kasi patuloy pa din siya. I don't know kung nagkaroon sila ng appeal sa SEC ha. Kung bakit patuloy pa rin siya nag-operate yan. Kasi dapat, kapag may advisory na yung SEC nito, dapat, di ba, illegal na yung gagawin nila. Once available pa rin sila to download, di ba? Yung ganun. Well, FYI, no, as I visited naman the SEC website, no, tinanggal na po nila si Surety Cash Loan App sa list of recorded online lending platform. So, good thing yun na wala siya doon talaga. But, andun pa rin siya sa list of lending company. So, magkaiba pa kasi yung list of lending company sa list of recorded online lending platform. Since itong si Surety Cash is isa siyang online loan app, dapat nandun siya sa list of recorded online lending platform, di ba? Pero nandoon pa din naman siya sa list of lending companies, which is actively pa din siyang naka-register doon. Ang gulo, di ba? Ang gulo ni SEC actually. Well, anyways, in-applyan ko siya kasi sabi niya dito, nagpapautang daw siya ng up to 25,000 pesos. Nag-offer din daw siya ng longer payment terms, pay your loan up to 6 months daw. Convenient payments. Ang tigas ng convenient niya, dai. So, kapag mga ganitong mga wrong spelling, alam niyo na, mga red flag kung mga ganitong loan app. Well, dinownload ko siya. Open natin yung app. So, meron siyang permission statement and disclosure policy dito, which is click lang natin yung agree para makapag-proceed tayo. So, allow lang natin tong notification. Then, after that, we need to enter our mobile phone number here and then, next tayo. So, here po, i-enter po natin yung verification code na sinend po sa mobile phone number natin. And then, after that, next tayo, which is we need to provide our password here. Sa password naman nila, no, kahit 6-digit number lang po yung ilalagay natin dito is makakalusot tayo dito. Ganyan ka-weak yung security po ni Surety. Well, next po tayo after this. And then dito po may pa-pattern password pala tong si Surety, no? May pagganto-ganto pa siya. Kala mo naman hindi na-revoke. So anyways, mag-pattern lang tayo dito. Then after that, dito po sa dashboard po ni Surety Cash Loan App, meron siyang offer sa akin. I can loan up to 10,000 pesos daw. Pero dun sa promotion niya, after 25,000 pesos. So, kapag first timer talaga, mababa talaga yung amount na i-offer nila sa atin. So, I think this is intended for first timer, no? But hindi pa siya guaranteed na ito talaga yung loan offer nila sa akin, no? So, mamaya pa natin malalaman after the application. So, click po natin tong borrow now. And then here po, we need to fill up our personal information dito. So, nahihingi lang po sila ng marital status, number of children, education, addresses, residences, how many bank accounts do we have daw. After that, next tayo. Which is ang next step po is the job information.
information. So, dito po sa occupation, piliin lang natin tong unemployed. Tingnan mo kahit unemployed yung nilagay natin, kailangan pa natin mag-provide ng company details, industry, income, yung mga ganun. But anyways, provide lang natin yan, no? After that, click lang po natin tong next. Which is here po, we need to provide our emergency contact information. Nangangailangan po sila ng 3. At dito po, magdadirect po siya sa ating phone book list. Then after providing this one, so move on tayo to the next step, which is our identity information. So dito po, it talks about our ID and facial verification. So ito nga po pala yung mga IDs po na nire-required po nila. So pili lang po tayo ng isa dyan and then submit natin. And then after po natin makapili, we need to take a picture of our ID and then mag-facial verification din tayo right after. And then fill upan din po natin mga ID details natin like our ID number, our name, gender. Then after that po, no, undergo po tayo sa facial recognition. So yan. So after submitting my facial verification, so dito na po tayo sa withdrawal method po nila, which is pwede po tayong pumili kung bank account ba or e-wallet. So pili lang tayo po dyan. Then after po natin ma-provide yung ating account number or account details dito, no, sa ating withdrawal info, next po tayo, which is automatically meron po akong loan offer from 1,000 pesos up to 6,000 pesos. So dito po wala pong nakadeclare kung magkano na lang po yung marireceive ko, pero clearly naman nakalagay dito ang repayment amount ko daw. If ever, no, isagad ko ng 6,000 yung aking ilo-loan dito, magbabayad daw ako ng 6,900 pesos. And then, usually kasi, no, kapag ganito, so i-assume natin na within 7 days, no, yung bayaran nito. Kasi yun naman talaga yung usual kapag mga ganito. So, lumalabas po, kung babasihan ko yung repayment nila ha, versus sa loan amount ko. So, 15% po yung interest rate po nila sa akin, assuming na 7 days to pay ito. So, okay ba yun sa inyo? Knowing na hindi pa natin alam kung magkano na lang ba yung ma-receive natin. Kasi kapag mga ganito talaga, hindi siya buong matatanggap. Meron talaga silang kinakaltas na service fee, which is usually isa din po yun talaga sa malaki din yung hinihingi talaga. At binabawas na siya sa loan amount. Kasi dito nga, hindi natin alam magkano ba talaga yung matatanggap natin. Kasi baka mabulagan na lang tayo, di ba? At mahirap tayo magbayad. So, kapag kasi kinlik natin tong submit dito, no, parang tuloy-tuloy na to. Kasi currently nga, di ba, hindi natin siya mapagkakatiwalaan. Gawa nga, nung may advisory dito regarding nga sa revocation yan, na-revoke nga po sila, ni-revoke po sila ni SEC. So, do you think ba, mapagkakatiwalaan ko pa mismo, ako na lang, ako mismo, hindi ko siya mapagkakatiwalaan talaga, lalo pag ganitong may issue. Pero at least, di ba, nasilip natin tong loan up na ito, na still pa din, operational pa din, at nag-a-approve pa din talaga. May phobia na kasi ako dito sa submit portion na ito, na may kamay na nakaganyan, no? Kasi ilang beses na ako na biktima dito, which is disbursement na agad yun. Since na-provide na po natin lahat ng mga info na kailangan nila, like our withdrawal method, yung ating information dito, so I think talaga, auto-disbursement na to. So to be safe na lang din, ayoko siyang i-loan. Well, to answer your question, kung babayaran pa ba to since na-revoke na. So listen to this ha. So that time na hindi pa na-revoke to at may nakabinbin kayong utang dyan, of course bayaran nyo yan. Kasi pinautang naman kayo, hindi nyo naman pera yun, di ba? Pera pa din nila yun. May loan agreement kayo doon at nag-agree kayo upon disbursement, di ba? Kaya nga, di ba, na-receive nyo yung pera. Kaya responsibilidad nyo pa rin pong bayaran. Kasi nga, utang is utang pa rin. Magbayad po kayo kasi nakinabang naman po kayo dyan. Well, another question, babayaran pa ba to in case meron tayong loan offer dito na 6,000 pesos tapos withdraw natin at naging successful yun. So, babayaran pa ba? The answer of course is yes. Why? Itong si Surety Cash kasi revoke na siya pero siya yung mananagot po sa SEC. Pero ikaw kasi may pananagutan ka sa Surety Cash kasi nga nakinabang ka sa pera nila, nangutang ka dito. Again, utang is a responsibility. Nakinabang naman po tayo sa pera niya. Wala pong pinagkaiba. Magbayad pa rin po tayo once po nangutang tayo. That is basic. Kaya kung ako sa inyo, I advise of course na huwag kayong mag-try na dito ngayon kasi nga po may issue siya na revoke which is yun nga ang issue sa kanya, di ba? Harassment. So mag-ingat na lang tayo to be safe na lang. Huwag nyo na lang muna i-try. Well, since marami na siyang downloads, hindi na po nakapag-loan dito kay Surety Cash Loan. Kumusta po yung experiences niya? Kumusta po yung loan offer niya? Buo ba natin siya matatanggap? Auto disbursement ba to? So paki-comment down below naman po yung experiences niya para aware po tayo dito. But don't worry, patuloy naman po ako mag-update sa inyo regarding Surety Cash Loan Up. Sa mga bago pa pong loan up, sa umuusbong sa mga existing loan up, na patuloy pa rin pong namamayagpag ngayon. I-update ko kayo. Kailangan mo nakasubscribe po kayo at click yung bell button para lahat po ng videos kayo sa updated and notified po kayo. So yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. Thank you for watching this video. Bye!